Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin ang energies for you ngayong full moon in Scorpio sa May 13, 2025 at 12:55 a.m. Philippine time. So, maaring mas makaresonate dito yung mga Aquarius rising, pero pwede rin mag-resonate yung mga Aquarius sun and Aquarius moon. So, for you, Aquarius, itong full moon is happening in your 10th house of career, your reputation, how people see you. So, maaring, and responsibilities din to. So, the moon is about your emotions, your feelings, your foundation. So, maaring meron kang, you're letting go of a career or a business na you feel na it's no longer in alignment sa goals and dreams mo. For example, gusto mo na kumita ng 1,000,000 buwan-buwan. Pero, ang trabaho mo ay, nasa rank and file, like a regular employee, pero alam mo na mahirap yun ma-achieve. 'Di ba? So, ngayon, syempre, paano mo susuportahan yung pangarap mo na 1,000,000 a month na kita kung nandun ka sa ganong sitwasyon? So, hindi talaga siya aligned. 'Di ba? So, kahit anong gawin mong pagmamanifest, hindi siya mangyayari. Dahil nga, hindi in alignment yung situation mo doon sa minamanifest mo. 'Di ba? So, ganun yun. But, let's say, mag-business ka or sumubok ka ng ibang trabaho or source of income na meron siyang flexibility, no? Kasi 'di ba, kung ikaw ay nagtatrabaho ng let's say 9 to 5 job, fix na yung kinikita mo per day, per month, 'di ba? So, ang mangyayari na lang dyan para kumita ka ng milyon, actually hindi siya mangyayari. Kailangan mong umangat ng umangat ng umangat or medyo malabo na yung mangyari. So, kailangan siyang baguhin, no? Aalis ka dun sa sitwasyon na yun. Kasi, hindi siya in alignment doon sa goal mo. Okay? So, some of you, magkakaroon kayo ng ganong klaseng realization na, teka, paano mangyayari yung minamanifest ko kung I'm still here in this situation na alam mo sa sarili mo hindi niya maibibigay yung gusto mo. So, you also have it's an opposition sa the sun and the sun, Uranus and Taurus in the 4th house. 4th house is your family, your home life. So, maaring merong pressure sa'yo ngayon. Like, pwedeng pinipressure ka ng family mo na, gawan mo na ng paraan to. Kasi, lalo na kung yung income mo is not really, hindi niya kayang suportahan yung family mo, yung needs mo, or yung iba pang mga pangarap mo para sa sarili mo. And I feel like magkakaroon ka ng parang awakening yan. Can be a spiritual awakening or a realization sa sarili mo na, teka, I have to do something about it. Okay? And the good thing here is, meron siyang positive aspect sa Saturn na andyan din yung North Node and Pisces in your 2nd house. 2nd house is your source of income. This is your money, your finances. So, kumbaga, inililid ka kasi sa kung saan ka mas kikita ng pera or mas magiging worth it yung efforts mo. Kasi hindi lahat ng trabaho, kahit masipag ka, ikikita ka ng milyones. 'Di ba? So, some of you, meron kayong i-let go na work, career, situation sa income mo to try other things. And you may be tapping into your
creative talents, your skill set. What is the 10th house energy? The Six of Pentacles. So, ito ay giving and receiving. This is balance. So, some of you may feel na hindi nyo nakukuha yung ine-expect nyo sa work ninyo, sa career ninyo. And yung kumbaga sapat lang siya. Kung ano yung needs mo, ano yung pangangailangan mo, yun lang yung nakukuha mo. Wala nang sumusobra. So, maaring yes, natutugulan yung mga needs mo, pero yung wants mo, hindi na. 'Di ba? And kapag yung mga wants natin, hindi rin natin nakukuha pa minsan-minsan, nakakalungkot. 'Di ba? Oo. Let's see, what is the energy of 4th house? The Two of Wands. Yeah, there's an option. Some of you may paglipat ng trabaho, paglipat ng bahay, ng situation na meron kayo. It's like you are changing your physical situation para mas madali mong ma-align yung sarili mo. Let's say, kasi magkakaiba rin yan. Halimbawa, ikaw, you are changing your mindset, pero dyan ka pa rin nakatira sa bahay na yan. And okay lang yun, kasi ang focus mo, mag-change yung mindset mo. And yung iba naman, mas nagre-react sila kapag may nagbabago sa kanila physically. Like for example, paglipat ng bahay, paglipat ng trabaho. So, nai-inspire sila. So, that's what I'm seeing for you. Na, one of the changes na gagawin mo. Oh my God, 7 of Pentacles. Yung pinaghirapan mo, yung in-effortan mo, eventually, you will see the results. Kasi ang Saturn energy is also about patience, delayed gratification. So, if you're someone na hardworking, kung alam mo kung paano i-handle yung finances mo at mag-focus ka muna on generating your income, more income, kesa sa paglabas ng pera, mas makakaipon ka. And eventually, you will see great results nun. Lalo na yung sinasabi natin, delayed gratification, na unahin mo muna kung ano yung dapat mong palaguin, paunlarin sa sarili mo, sa trabaho mo, sa finances mo, bago mo i-reward yung sarili mo. Para mas kumbaga, magbibigay ka ng reward sa sarili mo na alam mong established na. Let's say, for example, nagbebenta ka ng lote, lupa. Tapos kumikita ka ng mga 50,000, ganyan. So, pagbenta mo ng isang lupa, 50,000, binili mo agad ng iPhone. So, kumbaga, it's more of a liability unless gagawin mo siyang asset, 'di ba? But delayed gratification is focusing muna kung ano yung needs mo bago yung wants mo. You are good enough, yes. You're going to believe in yourself na kaya mo. Balance spirituality and practicality. This is really good. Na minsan, may mga bagay na kailangan i-reality check muna natin kung aligned ba siya doon sa gusto natin. Okay? Sometimes we become spiritual pero may times na parang masyado na tayong out of touch sa reality. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.